Lahat mo. Pati mayor. Lahat mo na. Takot sila sa konting buto. Hello. Ay, guno pala tayo. Magandang hapon po sa lahat. Ang ating pong topic ngayon. Ayoko na ng politika. Puro mga walang kwenta. Dito na lang tayo sa totoong kwento ito. Anong kwento na gagawin natin? Yung ating pag-usapan po sa ngayon ay may isang pulis nang agaw ng asawa ng pulis. At ang asawa ng pulis na inagaw ay pulis din. Na pulis ang pulis. Yan ang tawag dyan. So ano nangyari? Ang nangyari po ay yung pulis na nang-agaw ng asawang pulis ng iba ay pinatay ng pulis na mister naman ng pulis na kinakan. Kinakan. Alam mo na, ibig sabihin kinakan. So, ngayon, ang pag-usapan po natin ay kung ikwento natin ang pangyayari na totoong kwento ng buhay at pag-usapan natin kung paano ba ito maiiwasan at lumalabas po na yung pulis kung magtaksil ay mas matindi pa kay Maris Racal. Ay, ba't nasama si Maris Racal dito? Pang-agaw na mga partner ng iba. Yan ang nangyari dito. So, kumbaga, nagpapatunay na naman ulit ito ng tinatawag na how powerful love is. So sabi lang, I wanna know what love is. Yan. The power of love brings death and destruction. Ito, mayong adlaw. So ito, pwede ko na rin siguro, total, naka-Facebook naman, ilalabas ko na lang sa Facebook. Isang pulis na sarhento, ang pangalan niya ay, nakapangalan na rin eh. Sige, ilagay ko na ngayon. Ang kanyang mukha dito, tol, naka-Facebook naman ito. Pinost ito na missing. Pinost siya na missing ng kapwa niya mason. Kasi mason to siya eh. Na ilang araw na nawala. Yan pala, nung naghanap yung anak niya na pulis din na kapitan, na pag-alaman na mula sa kanyang cellphone, ganito pala katindi ngayon ang cellphone. Nang dahil sa cellphone number ng pulis na hinahanap, nalaman ngayon na yung pulis na yan kung saan siya pumunta sa araw na bago siya namatay. Nung tinrace ang kanyang cellphone, nung tinrace ang cellphone ng pulis na ito, nalaman na ang location ng kanyang, nung buhay pa siya, that was November, ay nasa motel, ang location ng pulis. So kung nasa location, ang location niya pulis, noong November 28 siya nawala. So nalaman ngayon, nakuha sa CCTV, na sumakay siya ng Grab, galing motel. At sinundan ngayon, yung Grab, kung saan. So nakita sa isa pang CCTV, na yung Grab na yon na sinakyan ng pulis na pogi. Pogi kasi yung pulis ito eh. Kumbaga, ginagamit yung kanyang pagkapogi. Ay pumasok sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. At nakita sa CCTV ng Camp Bagong Diwa, pumasok doon sa loob, sa isa doon sa apartment para sa mga police officers. Doon bumaba yung pulis at may kasamang babae. Lumalabas ang babaeng kasama niya ay pulis din. Na yung pulis na kasama niya, sarhento din kagaya niya. At yung babaeng pulis na sarhento ay asawa ng pulis na kernel. So makita mo rito, yung pulis na kernel ay na pulis. Kinakaliwa siya ng kanyang misis. Ang kanyang misis na sarhento ay
Nakipagsarapan doon sa pulis na Sargento rin. At dahil doon sa hinahanap na siya, nawala siya noong November 28, lumipad siya galing Puerto Princesa City. He was supposed to attend the November 30 conference. 28 pa lang, huling araw siya nakita. So ngayon, dahil alam ang cellphone number niya, na-trace kung saan siya pumunta ang kanyang location sa mga araw na yon. Kaya tandaan ninyo, isa magsisilbi ng aral ito, sa lahat nakakinig dito, kung meron kayong hinahanap, kayong mga kaliwiti, nangangaliwang mga mister, ingat kayo, huwag kayong magdala ng cellphone ninyo sa motel. Matitris kayo ng asawa ninyo kung magaling ang asawa nyo. Itong pulis na to na makulit, pogi pa naman kasi, so ginrelfriend niya yung isang pulis na may asawa rin. So, dahil ng November 28, hindi na siya malalaman kung saan siya. Ang kanyang anak na kapitan sa pulis ang naghanap. At dahil alam ang cellphone number niya, pinatrace ngayon. Ito ngayon ang exact location. Nakita. Ang pinakahuling pinanggalingan na location ng pulis na yon ay sa Camp Bagong Diwa. Doon sa mga apartment na mga bahay ng mga police officers. At 10 race back pabalik, yung pangalawang location niya, bago siya bumaba sa sasakyan na yun, na nakuha rin ng CCTV at nakuha pa pati plate number ng Grab, ay nasa motel, katabi lang ng motel na malapit yan sa Camp Bagong Diwa. So yan ang nangyari. So ngayon, natunto na po ang eksaktong location at nakita sa CCTV kung sino ang babaeng kasama. Kinumpronta ngayon ng police investigators ng Camp Bagong Diwa yung mister ng police na babae na yon. At napilitang umamin. Umamin siya na pinatay niya si Sargento. Pero hindi niya pinatay yung asawa niyang babae. Ang kanyang katwiran sa pagpatay ay nahuli niya ang kanyang misis at yung lalaking pulis sa loob ng kanilang apartment. Napakasakit. Conjugal home mo pa, doon pa gagawin. So nang nahuli, nang pinatay niya, inutusan pa niya yung kanyang misis. Siyempre takot ng kanyang misis sa kanya. Kumuha pa ng lagari at nilagari isa-isa ang katawan ng pulis. So, nung nilagari, binasok sa isang sako. At nung naipasok sa isang sako, binyahe kasi taga Baguio City yung pulis na Kernel. Pagdating sa Baguio City, binaon niya, nagukay siya doon sa tabi ng kanilang ancestral house sa Baguio. Doon niya inilibing. Binabanggit kong kwento, siguro naman, ang akin lang may pagbigay dito, hindi ko nabanggitin ang pangalan siguro. Siyempre, naawa ko sa mga anak nila. Ang mga anak nila magsasuffer nito. So, umamin na yung police colonel na siya ang pumatay at nilagari niya ang katawan ng pulis na nahuli niya. Dahil doon, kinasuhan na silang dalawa, pati misis niya, kinasuhan ng murder. Ng tagig pulis. So, iyan po. Napakatindi. Akala natin matindi na yung ginawa ni Maris Racal sa pang-aagaw ng boyfriend ng iba. Yun ay nahuli. Screenshot lang yun. Pero ito, video, CCTV ang nakahuli sa pulis. Kaya ang tanong dyan, may katwiran ba si Kernel na patayin niya si Sargento na nakapatong sa kanyang misis? So, ngayon, pag ganun mangyari,
Tapusin ko lang muna, Marlene, kwento ko. Mamaya kung magandang yung balita mo, basahin ko yung mamaya. Kung ganito ang mangyari, ilan pa kayang mga tao natin napakababa na talaga ng moral sa atin bansa ngayon? Kayo mga lalaki, mapulis man kayo o hindi, ito lang ang aking payo at pakiusap sa inyo. Kuminsan kasi, ang yabang ng ibang lalaki, dinadaanan, lalaki ako, nakakalalaki ka na. Yung iba, nagmamayabang pogi sila. Maawa naman kayo sa hindi pogi. Pogi ka na nga eh. Agawin mo pa yung asawa ng hindi pogi. Maswerte na nga siya, nagkaasawa siya kahit hindi pa siya pogi. Ikaw, dahil pogi ka, ang ginawa mo, nag-agaw ka ng asawa ng iba. Kahit sinapchap pa yung pulis na yun, wala akong awa na naramdaman para sa kanya. Hindi po nagsisinungaling ang CCTV. Yung pulis na yun na Kernel, umamin na pinatay niya. Ang tanong na lang dyan, ikukulong ba yan? Alam mo, meron po tayo sa Revised Penal Code. Which is unfair naman sa mga babae. Pag ang babae mahuli niyang mister niya, pag pinatay niya ang mister niya, makukulong ang babae. Unfair, di ba? Pero pag ang lalaki, mahuli niyang asawa niya, at napatay niya yung lalaki, kalaguyo na misis niya, hindi makukulong ang lalaki. Ang parusa lang sa kanya, gestero. Ano na yung gestero? Bawalan ka lang, lumapit sa isang lugar. Kumbaga mayroong radius na bawal ka pumasok. Within 10 kilometers, hindi ka pwede pumasok dyan. Yan ang parusa ng gestero. Pero dito, ang tanong ko lang, Kernel hindi ko nabanggitin ang naawa na rin ako sa kanilang mga anak. Hindi ako naawa sa kanila. Naawa ko sa mga kinabukasan ng anak nila. Kasi pag binanggit ko mga apelyido nila, mga pangalan nila, pati first name, malalaman ng tao kung sino mga anak nag-aaral sa school, sino tatay mo, sino nanay mo. Nakakaawa ang mga bata. Alam nga naman ikikwento ng bata, yung tatay ko po yung nahuli na pumatong sa asawa ng iba. Pangit. Walang kasalanan mga bata rito. Itong pulis naman, 55 years old, itong nahuli na pumatong sa asawa ng iba. May anak na rin siya ng pulis, kapitan pa nga ang rangko. Yung graduate ng PNPA. Anong makukuha natin sa buhay natin ito? Parang baliwala na lang sa mga Pilipino yung pakikiapid. Kung wala kang paggalang sa ibang tao, igalang mo ang iyong sarili. Nakalamang ka, akala mo pogi ka, lahat na lang na babae lalapit sa'yo, kagatin mo. Mga lalaki, kapwa ko lalaki, kapag nag-asawa na po kayo, hanggang smile-smile na lang kayo. Ang tukso po ay hindi sinusubukan, nilalayuan. Ganun dapat yan. Maglagay na kayo ng agwat. Sabagay, ganun na pag-iisip ko kasi nakaranas na kasi ako na kinasuhan ako ng rape ng babae. Akala niya boyfriend ko siya, girlfriend ko siya. Mabuti na lang. Sabi ng piskal, na babae rin ang piskal. Kalbo na rin ako nung araw pa. Sabi niya, attorney, absulto ka na, ang haba ng hair mo, attorney. Sabi sa akin ng piskal, haba ng hair. Wala ka akong hair eh. Pero isa lang aking may pagmamebang sa sarili ko. Hindi po ako nagpapadala sa tukso. Tapat ako sa aking sinumpaan. Maaring dalating ang araw, pag tumanda ka, hindi na kaiyayating na ang iyong mister o misis sa iyo. Pero yung sumpa mo, dapat hindi mo babaliin. Sabi ni Jigger Yarte, dapat acquitted yung si Kernel. Well, ang tanong naman dyan, anong ipaparusa natin kay Kernel? Pinatay niya yung pulis na Sarinto na nakapatong sa misis niya.
Si Kernel naman, ang problema dito, hanggang baril lang sana, hanggang pagpatay. Ang problema, chinap-chap pa niya, gagawin pa niya atang manginasal eh. Nung nasap-chap niya na, kinasangkapan niya sa takot na misis niya, binigay pa siya pang itong misis pa niya naghanap ng lagari. Pero alam ko naman ang nasa utak nitong kernel na to. Kasi kung hindi niya chap-chapin, mabibisto siya na may patay sa kanyang apartment. Para hindi siya mabisto, chinap-chap niya, sinilid sa sako, at para wala makakakita, dinala niya yung kasi taga Baguio City siya. Dinala niya sa bahay nila sa Baguio. At naghukay sa doon sa katabi ng bahay niya at doon niya nilibing, binaon. So ngayon, dahil ipit na si Kernel, dahil maraming CCTV, maganda na nga ngayon dahil maraming CCTV. Kaya magkaroon tayo na dapat ng batas na lahat ng highway natin, lahat sa labas sa mga apartment, dapat may CCTV. Kayo, halimbawa, kaya kung ako, gusto ko pati motel eh. Lagyan ng CCTV mga motel eh. Para makilala natin sino mga taksil. So, nabisto dahil sa maraming CCTV, hindi na makatanggi si Kernel. Inamin niya, pinatay niya yung lalaki. So, anong mangyari ngayon? Magiging isang silbing aral na lamang ba ito sa atin? Naalala ko tuloy si Eva Eugenio eh. Utukso, layuan mo ako. Ay, nako. Sabi ni Jiggy Riarte, kahit na chap-chap pa yan, okay lang para matakot ng lahat ng mga salbahe. Oh. Yung mga kapwa ko lalaki, huwag nating daanin ang pagiging magandang lalaki sa inyong itsura. Kung nakalamang na nga kayo sa kapwa nyo lalaki kasi mga ipinanganak kayong pogi, maawa naman kayo sa mga ibang lalaki na hindi pogi. Naalala ko tuloy si Miriam Santiago, may nanligaw sa kanya noong dalaga pa siya. Sabi niya, sagutin mo na ako. Bakit kita sasagutin? Sagot tanong ni Miriam. Kasi po, pamilya kami po ng mga pogi. So, tinanong siya ni Miriam, may mga dugo pala kami mga pogi. Kung tinanong, bakit sa dugo lang hindi lumabas? Kaya hindi siya sinagot ni Miriam Santiago. Tayong mga lalaki na mga pogi, magiging pogi tayo kung pogi tayo sa ugali. Yan ang ating gagawin mantra. Yan ang ating gagawing sukatan sa pagkalalaki kung magandang ugali mo. Ikaw ba, kaya mo ba layuan ng tukso? Kaya mo tanggihan ng tukso? Diyan magaling ka na lalaki. Kapag ikaw kaya mo tanggihan ng tukso. Kasi siyempre, hindi naman natin maiwasan. Kung minsan, mga babae talaga nang habol, di ba? O kagaya kay Maris Racal. O, hinabol niya si Anthony. O. Kawawa naman si Jamela. Mabuti lang wala pa silang anak kasi kung may anak sila, may child abuse na nangyayari doon. Kaya pwede rin ikulong sa child abuse yung mga nangangaliwa eh. Kasi ang apektado mga bata. Pag magkahiwalay, siyempre yung mga bata, lalaki na ganun ang kanilang ano. O ganito lang ulitin ko ha. Naawa lang ako sa mga anak na mga ito kaya hindi ko pinangalanan. Ang lalaking pulis na ito na may itsura, isa siyang sarhinto na nakatalaga doon sa Puerto Princesa Police Station. Pumunta siya rito sa Maynila para magkaroon siya na atin siya, dadalo siya ng kanilang sa trabaho. Meron silang seminar. Pero iimbis na didiretso maghanda para sa seminar, November 30 pag seminar niya, 28 dito na siya. At nangyari, nagsigway pa. Kasama pa niya sa motel yung babaeng asawa ng ibang tao. At tandaan nyo, kahit anong galing ninyong lalaki magtago, kaya kayong hulihin ang mga asawa ninyo. O mga babae rito, tuturuan ko kayo kung paano manghuli ng mga mister nyo.
alamin nyo lang ang cellphone number, memorize nyo lang cellphone number ng mister nyo. Pero kung minsan ang mga mister magaling patayin ang cellphone number at gagamit ng ibang cellphone na hindi high-tech para hindi mabibisto. Kasi kung nakakabit yan sa smartphone, makukuha ngayon yung location, GPS. Ang ibig sabihin GPS, Geographical Positioning System. Imagine mo ang ating Earth. Ang Earth natin, mag-imagine kayong napag-aralan niyo sa algebra ninyo. Mayroong guhit ng Y, Y-axis ang tawag. May guhit ng X, X-axis ang tawag. Imagine niyo na flat ang Earth. Ang Y, saan banda kung sa Y na sukatan, napunta si mister nyo? O talaga, 10X o 10Y. Pupunta naman sa pakanan, sa X o pakaliwa, X din. Saan kaya dito sa X si mister? O, naglagay 10, so 10, 10. So, guguhit mo ngayon, i-point mo. Hanapin mo ngayon, ikumpara mo sa Google Earth. Saan ba yung 10, 10 na to? Ayun, huli na kung saan. Malalagay, motel pala. Nahuli. Nahuli si Mr. Police Officer. Nahuli siya. Pero ang actually naghanap sa kanya para malaman kung saan siya ay yung kanyang sariling anak na police captain. Kasi nag-worried na sila. December 28, lumipad galing Puerto Princesa, papunta na Maynila. Hanggang ngayon hindi na nakauwi. So nalaman ang location, kung saan ang galing. Exact location, target, pinpointed sa, hindi ko lang magitin ang pangalan ng motel, katabi dyan sa Taguig, na police station sa Campagundiwa. At dahil doon na pinpoint ang hotel, kinuha kagad ang CCTV ng hotel, ng motel. So nakita sa CCTV na sumakay si Mister sa isang Grab. Although hindi nakita yung mukha ng babae doon na sumakay sa Grab. Tapos tiningnan, siyempre ang isa sa mga Grab ay isa sa mga CCTV na kinuha ng mga investigator. Yung CCTV na papunta ron sa apartment ng babae. Kasi may duda na nga sila. Ayun, huli. Bumaba sa Grab na sinakyan mula sa motel, ang lalaki kasama yung babae. Siyempre, kitang-kita sa CCTV ang mukha ng babae, kilala na. Alam na this. Ito pala si Mister, kung bakit ganun nangyari. Itong police colonel, alam mo, Joe, anong ginawa niya? Kasi nabisto na rin niya, meron na rin siyang, suspetsa. So, ang ginawa niya, nagkunwari na wala na siya. Pero nandun na siya sa itaas na floor ng apartment nila. Binabantayan niya. Hanggat nahuli nila. So, huling-huli. Pero duda ko wala nang nangyari doon sa motel. Sa apartment. Kasi nakatapos na sila sa motel Wala na yun sa apartment. Kaya kung ako tanungin mo, may murder pa rin doon laban kay police colonel. Kasi sigurado ako na hindi niya nahuli sa akto. So ganun po 'yun Kinikwento ko lang. Mas matindi pa ito kay Maris Racal na nang agaw ng boyfriend ng iba. So ngayon, ang tanong diyan, kay gusto ni Maris Racal ata kumasok kay Jamila Villanueva. Kasi daw bakit pinost sa social media yung screenshot ng pag-uusap. Ang tanong, pwede bang kasuhan ni Maris Racal ang nag-post? Definitely hindi pwede libel. Bakit hindi pwede ang libel? Natatawan lang ako sa ibang abogado na magsalita na may libel. Bakit magiging libel? Ang libel po ay para sa mga sinasabi na hindi totoo. Kung wala ka naman sinabi, nag-post ka lang. Bahala na kayong mga tao kung anong papasok sa isipan ninyo pag nabasa nyo. Binabasa nila yung sinulat, yung palitan ng chat ni Jennings at saka ni Maris Racal.
So, ibig sabihin, walang sinabi si Jamila. So, paano mo sabihin na magiging liable si Jamila? Pwede ba yan sa tinatawag na makakaso siya sa privacy? Ang sagot, hindi. Bakit? Unang-una, illegal ang ginawa mo. Sino man nanalo? Sinong dapat bigyan ng katarungan? Yung babae na babae na gumawa ng kasalanan? Ikukulong yung babae na nagrereklamo lang, inagawan siya ng kanyang boyfriend. Kaya wala akong nakitang kaso na kahit paglabag sa privacy. Hindi naman gagawin ni Jamila yan kung hindi siya tinraidor. Kagaya ng kwento ko sa police colonel, hindi niya rin patayin yung police na sarhinto kung hindi siya inagawan ng asawa. Pero, total, nandito kayo ngayon, maganda siguro, ipakita ko na siguro ang mukha para magiging aral na sa lahat. So, ito yung mukha ng polis na nangagaw ng na pinatay, na chinap-chap. Ipakita ko na. Ito pong polis na ito ay kasapi po ito ng kasapi ng mason. Kaya naghanap din ng mga membro niya, mga mason. O yan ang pinost niya ng Greek Masons group. SOS, Save Our Souls. Brethren, sirs, this message is from our brother in Makawiwili Lodge, number 55. Brethren, it has been reported that our brother, Emmanuel de Asis, is missing. I had the privilege of meeting him in Dumaguete during the ANCOM, where he served his worshipful master of Palawan Lodge number 99 at that time. A close relative informed me that he was expected to arrive in Manila on or around November 27 and was confirmed to have landed. However, he has not been reachable since. I humbly ask for your assistance in spreading this message. If anyone has any information regarding his whereabouts, please contact me directly. Ang nagapanap itong kasama niya si Ana Maria. Reach out, asawa niya to si Ana Maria de Asis. Ang pangalan niya kasi Emmanuel de Asis. Yan si Kernel. Yan. Ayan. Nakita niyo kapugian ng Kernel? Si Sarinto. Yan si Sarinto. Yan ang tinuro na nangagaw ng asawa. So, yan po. Huwag niyong samantalayin yung kakapugian niyo para kayo makatikim ng ibang babae. Nako. So ngayon, paano na lang ito ngayon? Hindi na may balik ang buhay. Ngayon, kung may mga bata dyan, ito naman, ihambing ko kay Maris Racal ito. Tingnan siya Maris Racal, umiiyak din. Kasi umiyak siya na ang kanyang ginawang kabalbalan ay naipost ni Jamila Villanueva. Sabi niya, I don't know where to go. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like a woman naked. Hindi ko alam ano gagawin ko. I'm so embarrassed. Ikaw ang nagsimula niyang lahat. Do not blame others for your own misfortunes that you have authored you yourself. Hindi mo pwede sabihin na wala kang papel dyan. Ikaw ang gumuhit ng iyong kapalaran. Ang kapalaran nga ang guhit sa iyong palad. Hindi mo makikita sa palad ng ibang tao. Ay, sabi ni Jigger Yarte, buti na lang hindi ako pogi. Tayo mga pamilya hindi pogi. Pagbunyi tayo. Magbasa na lang ako, has-has, matanda na. Matanda na nga pero pogi pa rin, nangagaw pa. Jigger Yarte, buti na lang ako, di ako pogi. Sabi ni Hasas, hindi naman daw siya pogi. Lahat ngayon nagkiklaim na hindi pogi. Ako hindi rin pogi. Jimmy De Vera, good day po. Engineer Toto Kausing, kaya natin ito. Delia Bactong, Dr. Toto Kausing, sa tingin ko po, kila Marisa Calatanto ni Jennings, na utot lang yan para naman mapag-usapan. Sa tingin ko naman, alam mo sa tagal ko na sa dyaryo sa People's Tonight,
Kuminsan hindi ako naniniwala kung totoo ito eh. Alam mo bakit? Mismo katabi ko yung mga movie writers at kasama nila yung mga managers ng mga artista at mga aktor. Nag-usap sila kung ano mga pakulo ang gagawin para kumita mga pelikula. So kaya minsan hindi rin ako niwala na mayroong sa gitna ni Maris at saka ni Anthony Jennings. Para ito sa pelikula na sa Netflix para panuorin. Panuorin yung Hilulab na lang. Ay nako. Sebastian South Gonzaga at ako hindi rin pogi. O marami na tayong hindi pogi. Kaya magpatayo tayo ng club. Club di pogi. O, The Flix Vlog Channels. Si Amor ang sure mananalo sa Barangay Tanod. Ikaw naman talaga. Ba't ginagawa mo kung Barangay Tanod lang ako? Mr. Chief, yan ang masama. Pag-ari na nga ng iba, aagawin mo pa. Madami naman na available dyan na walang sabit. Tama ka, Mr. Chief. Pedro Mergal. Pero kung may asawa ka na, huwag ka na baka si misis mo ang mag-chap-chap sa'yo, nakakahiya. Diba? Mas nakakahiya kung mag-chap-chap misis mo. Pedro Mergal. Actually, it is global positioning system. Ay, tama. Mali pala ako, geographical mali. Global positioning system. Salamat, Margel. Pedro Mergal. Pedro pala, Jegeriarte, dapat kapag pulis o military ang rapist, bitayin kapag civilian, habang buhay kulong. Kaya nga bawal ang makikiapid. Yan ay isang utos ng ating Ama may likha. There is always consequences for our every action. Kaya nga sabi nga ni Sir Isaac John Newton, sabi niya, for every action, there is equal and opposite reaction. Rob River, Cabardo Orado, buto kami sa iyo, Dr. Toto Kausing, sa Cebu, basta dapat maglingkod, hindi kurap. Tama. Michelle Gabinete, tawag ka nga sa akin pagtapos na Michelle, may pag-usapan tayo. Importante lang mahalaga. Sebastian Sartin Gonzaga. Ramon Lumibaw, 25 kilometer ang radius ng distansya Destiero. Ay, buti. Sinabi mo won. Salamat. Okay, Jegeriarte, dapat acquitted ang nakapatay ng pulis. Salbahe. Beth Zapata, good afternoon, Attorney Ramon Lumibaw Jr., Attorney for Senator Sabrina Lim, magaling sa kalukuhan. Yun nga, marami mga politiko natin akala na pugi sila. So Sebastian Sartin Gonzaga, Ricky Paguyo, magandang hapon, Idol Toto. Lex Ulin, tapos Red Kuring, Crime of Passion. So Marlene Shibayama, Sir Bert na heartstroke daw si Martin. Oy, na-deliver doon sa St. Luke si Martin Romualdez. Paborito talaga ng St. Luke's, no? Ano kayo sa hospital? Lagi pinadala dyan si Bongbong at saka si Lisa pag magsuntukan yung dalawa. So, ayoko na mapunta sa St. Luke's. Ano, bakit, Joe? Doon, baka makatabi po yung mga kurakot, eh. Doon na lang kayo sa mamurahing ospital ng yung mga mamurahing ospital ng gobyerno, sa PGH, yun. Sa Riamor, Dr. Kausing, for Chief Barangay Tanod. Ay, pinapatakbo lang ako ng Barangay Tanod. Ito talaga mga BBM tsaka DDS. Sige na nga. Total, hindi naman tatanggapin ng kumilik ang pagkakakuan ko. Pagka-senador. Army Berlan, oh my God, what is happening to this world? From the scrupulous politicians to ordinary citizens. Justado Villa, magandang hapon, attorney. Sebastian Sartin Gonzaga, Jose Abingona, grabe yan, attorney. Police sergeant na nangagaw ng asawa ng colonel. Tama po yan. Yan pong balita. Oscar Villaroman, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Pwede natin iklaro nito. Thou shalt not covet thy colonel's wife. O yun. Isabelo Banyaria, good afternoon, Dr. Toto Kasing Bunyog. Marlene Sibayama, hello. Alam mo, sabi nila puro pulis. Maraming tatanong, bakit pulis? Alam mo, gusto mo malaman ang level ng kagalingan o kagahaman o kasamaan ng isang bansa? Malalaman mo yan. Paano mo malalaman? Kung ang bansa ito ba ay bansa ng mga kurakot, bansa na kung ano, saan ka titingin? Tingnan mo lang mga pulis. Pag tingnan mga pagkurap mga pulis,
Ibig sabihin, corrupt mga politiko. Corrupt ang lahat halos. Ang hindi na lang corrupt dyan yung mga inaapi. Ganun lamang po yan. O, kay Agustin Mondragon, Engineer Toto, good day. Kumusta na ang appeal? No, naipa-xerox pa lang ngayon, pero email ko na mamaya. At saka, hindi kami nakaabot kasi nagdeklara ang Supreme Court ng Christmas party. Inuna pang Christmas party. Yung trabaho para sa pamahalaan, hindi ginawa. Sinara ang Supreme Court para mag-Christmas party. Ang dami ata kinita ng mga justice ngayon. Nagpa-raffle. So, Efrain, kapag libog ang pinairal, sira ang iyong kinabukasan, tama ka dyan. Alan Daos Gabuyo, hindi na maiwasan na dahil sa sariling interes, sa kaligayan hindi naisip ang sirain ng pamilya. Tama kayo, Alan. Carlos Salas, good afternoon po, Dr. Toto Bunyog. Tapos si Jose Habonete, at Attorney, good afternoon po, napakahusay niyo po na vlogger, ang laki ng improvement at minsan marunong na rin joke, parang si Percy Lapid talaga. Aba, salamat naman at video, ayos na pala ako. Kasi ang galing ni Percy pati joke eh. Bilib ako sa kanya eh. Dapat mag-rally mga Bunyog. Kung mag-rally ang ANC, mag-rally din ang Bunyog. Kailangan natin pag-rally. Ha? So, okay. Ito na muna, dito na muna tayo. Mamaya na ko, pag-usapan natin yung ang impeachment. Kasi nawalan ako ng gana ng impeachment. Nakialam kasi ang simbahan ng INC, wala tayong magagawa. Kung yan ang pananaw nila, nire-respeto ko yan. At takot ang lahat sa INC, by the way. Ha? Takot ang lahat ng politiko sa INC. Yun ang sinasabi ko lang sa inyo. Mga Bunyog, pag-usap tayo, mag-rally ba tayo? Yun. Sumabay tayo sa rally ng INC. Tuwing sigaw nila, sigaw tayo ng pangkontra. Yun. Hanggang dyan lang muna tayo. Ha? Magandang hapon. Panggitin ko yung pangalan ni Kernel. Kernel, sige, hindi ko lang bagitin ang pangalan mo. Nabanggit ko na pangalan ng biktima mo, ng pinatay mo. Sige, dyan lang muna tayo.